Nasa linya na po, Mr. Carlos Oñate. Good morning po. Good morning, sir. Magandang umaga din po sa inyo at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Carlos, itong 85 pesos na in two Aumento. tranches na aumento, okay na ba kayo dyan? Happy na ba mga manggagawa? Siyempre po, ito yung pinakamataas na increase na nabigay sa Metro Manila. Ngunit, of course, nananatili po itong kulang. Yung 85 pesos po ay wala pa sa kalahati nung isinusulong natin mula noon hanggang ngayon na 200 pesos legislated wage increase sa Kongreso dahil alam nga natin yung kinain na purchasing power ng inflation doon sa ating sahod ay higit kumulang 200 pesos. Also, 1.1 million nga po ang makakatanggap nitong 85 pesos sa Metro Manila. Paano naman po yung kalakhan ng Luzon, Visayas at Mindanao? Labas sa Metro Manila, meron po tayong higit 4 na milyong minimum wage earners na maghihintay pa po ng buwan-buwan o taon-taon dahil nga po dito sa bulok na sistema ng Regional Wage Board at sila po'y maiinggit lang dito sa 85 pesos na ibigay sa NCR na para bang limos pero hulugan pa kasi dalawang bigay yan eh. Oo, pero sabi nga ng ilang mga pag-aaral din itong 85 na ito, ang real value nito nasa 50 pesos na lang. Kung ano mabibili mo sa 85, Sa 85 nasa 50 nasa pesos 50 na lang. lang talaga. So at least kahit papano merong dagdag. Hindi daw pumirma ang mga employers Ecop. Mismo ang ECO pang kausap namin kanina, hindi pumirma, Nag-dissent. hindi sila pabor Ito po, isa sa mga very rare instance na ang employer ay nag-dissent mula dun sa wage order na ipapublish bukas, Friday yan ipapublish dahil July 18 pa yung magiging implementation. Ngunit napaka-unfair nung mga sinasabi ng ating mga kaibigan na employers na originally ang position nga nila is mag-defer muna tayo ng wage increase na ipagpaliban na hanggang next year kasi hirap na yung ating mga negosyante. Kung hirap na hirap po yung ating mga negosyante, lalo po yung ating mga manggagawa. Huwag po natin kalimutan na nagdaan po tayo sa Middle East crisis, pinakamataas na inflation in 3 years, pinakamababang purchasing power in 8 years. Kaya wala po kaming nakikitang rason kung bakit mag-aayaw pa at kukontrahin pa ito ng mga employers yung 85 pesos. At nakikita po namin din in the near future, tandaan po natin na yung Kongreso nagkasundo na after ng SONA ay nilalabas na substitute bill para sa 200 pesos legislated wage increase. At alam po namin gagamitin ng employer itong 85 pesos kahit na ayaw nila para sabihin hindi na kinakailangan magtrabaho ang Kongreso at Senado para sa aumento sa sweldo. Ayan. Sino po ang nag-decide sa 2 tranches at saka bakit unabot pa po ng 2027 yung isa? Doon kung sa nag-hearing po kayo. Yun din po ang tanong namin kasi ang sistema po ng Regional Wage Board sa public hearing kasama kami. Pero pagdating sa pagtatakda ng halaga, ng amount, behind closed doors na po nilang ginagawa yan. At hanggang ngayon, hinahanap nga namin yung justification kung bakit 2 tranches pang ibibigay yung 85 pesos. Kala mo naman, napakahigante nung increase. Dahil kinumpute na natin, yung 200 pesos is only 9 to 15% of annual cost of businesses. So, lalo po itong 85, hamak mas madali pong i-absorb. Pero Carlos, paano yan? Kapag ang second tranche to be implemented next year, expectedly, hindi na sila magbababa ng panibagong wage hike next year. Ang mangyayari po ay yung wage order po kasi, ang publication niya ay July 18. So ito pa yung isang magiging issue kung gagalaw yung sinasabi nga ni Sir, gagalaw yung ating 1 year cycle. Baka na naman January na naman tayo aabutin ng increase. At tandaan natin, yung ibibigay sa January 2027 ay only 25 pesos. So yung halaga ng 25 pesos ngayon, sinabi niyo nga, yung 85, 50 na lang. O kalahati na lang ang halaga nun pagdating ng January. Kaya nga, kung ipinasok nilang second tranche ng January 2027, hindi na kayo po pwede mag-request ng panibagong wage hike until 2028.
for a 1 year. Yun po yung nakalagay sa Republic Act 6727 unless magkaroon ng sinasabing supervening event. Oo. Pero nakita naman po natin yung Regional Wage Board, kahit magkaroon ng whatever emergency, hindi nila kinikilala na may supervening event. Kaya binibigyan din po nito na ang laban talaga para sa signifikanting aumento nasa Kongreso na po at Senado. At baka nga napapanahon na baguhin, repasuhin, o buwagin na itong kasalukuyang sistema ng Regional Wage Board. Mhm. Yung sa panig naman po ng mga manggagawa, etong nangyaring EDSA rally kahapon, meron na po ba kayong mga pwedeng maiulat sa amin? Syempre po, yung nangyari po na EDSA na surprise rally ay talaga pong nakaabala dun sa marami po nating mga kababayan. No? Wala po kasing abiso ito eh. Hindi po kagaya ng mga transport strike na days before ay sinasabihan po para makapag-rerouting o anuman. Gayun pa man, no? Kami na lang man po ay nakikiusap din, no? Pati doon sa mga nagrarally na kung maaari po, no, na magkaroon ng abiso at kung maaari, bawasan po natin yung pagkakaantala, lalo ng traffic sa EDSA. Wala ngang rally dyan, napaka-traffic na eh. Oo. At kami rin ay nag-a-appeal din dun sa mga employers naman na konting konsiderasyon naman po kung hindi makakapasok o malilate yung ating mga manggagawa, lalo yung ating arawan eh. Kasi mga no work, no pay yan. Ang Yes. lalaki ng kaltas niyan kapag na-late lang beyond 15 minutes. Kami po ay nangingi ng konsiderasyon doon sa ating mga negosyante, doon sa ating mga employers para po sa kanilang mga manggagawa. Totoo po yan. Yung mga kaltas dahil sa late, napakalaki niyan. Yan, Carlos, sa pagkakataong ito, yung mga manggagawa with the 85 wage increase, hindi naman magsasagawa ng mga niyan, ng mga protesta sa mga susunod na araw? Ito po, no, sabi nga po namin doon sa ating mga kapwa manggagawa, siyempre tatanggapin natin to, pinaghirapan talaga natin itong momento na to, pero wag po tayong magpabola na ito lang ang deserve natin, no? So inaasahan natin may mga pagkilos. Kahapon nag-press conference din kami sa Kongreso dahil ang panawagan nga ng ating mga manggagawa, hindi lang basta sahod itaas eh, kundi dagdag sahod isa batas. At inaasahan po namin sa State of the Nation address ay sana nga ma-certify as urgent o ma-prioritize ito ng Pangulo. Or at the very least, sabihan na lang niya yung kanyang mga economic managers na respetuin ang trabaho ng Kongreso at wag namang harap-harapang kumontra sa panukalang ito. Mga non-monetary benefits, hindi ba mas maigi yun kaysa sweldo? Ang kahirapan lang po kasi sa mga non-monetary benefits, the workers can get the best deal out of that kung meron hong union at kung meron hong collective bargaining agreements. Kung wala pong ganon, itong mga non-monetary benefits ay hindi po permanente at napakaliliit po. Opo, napakaliliit po nito. Gayun pa man, meron pa rin kaming pinapanukala na dapat siguro isa pang dapat nating repasuhin yung income tax ng ating mga kababayan. Lalo yung mga middle income earners natin. Kasi 2018 pa natin last sinet yan eh. Nakita naman natin kung saan napupunta yung ating mga buwis, di ba? So dapat pag-isipan muli natin na i-adjust para tumaas naman ang take-home pay ng ating mga kababayan. Baka meron naman po kayong mensahe doon sa mga employer na talaga nahihirapang tanggapin, na obligado silang magbigay ng 85 ngayon. Baka yung iba daw magsara dahil mataas na yung pasweldo. Opo. Ayun doon naman po sa ating mga kaibigan sa employers, tawag nga natin sa kanila social partner. Pero every time na sinasabi nila na kung tataas ang sweldo ay tataas ang presyo o magbabawas ng empleyado, it only means, dahil nga nabanggit na natin, hindi po ito catastrophe yung 85 pesos. In fact, ito po ay kakarampot na portion lamang ng kanilang kita. Kailangan mag-share lamang po sila ng portion ng kanilang kita. After all, no, kung sasabihin nilang ang dagdag sahod, idadagdag nila sa presyo. Sino ang nagdulot ng inflation? Hindi po yung manggagawa, kundi yung employer na pinasa na halos lahat sa consumer para lang hindi bayaran ng sapat yung kanyang mga manggagawa. Sir Carlos, doon po sa mga hearing natin na nakakasama po tayo, no, magkano daw po ba ang nakabubuhay na sahod para sa pamilya ng 5? Ano po ba? Wala na pong debate dyan sa nakabubuhay na sahod. Unfortunately nga, walang datos ang gobyerno dyan. Pero kami ay sumasandig na doon sa datos ng Ibon Foundation. Noon po ay 1,200 yan sa Metro Manila. Pero ngayon po na na-adjust na for inflation. The latest data that we have as of May
ang nakabubuhay po ay 1,300 pesos yung ating living wage. Kaya ito pong 200 pesos na wage increase, hindi po yan kabangga. Actually, ito lamang po yung unang hakbang tungo dun sa nakabubuhay na sahod. So parang kalahati pa lang tong 700, magkano to partner? Yung 780. 780. Sa Kasi mga 1 non-agricultural, 743. Oo. Layo-layo pa sa 1,000. Mhm. Okay po. Maraming salamat, Sir Carlos. Thank you, Sir Carlos. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo.